Balikan po natin yung isa sa best game noon 2024. Ang naglaro dito walang iba kundi si Grandmaster Magnus Carlsen at ang kalaban niya si Grandmaster Richard Rapport. Nangyari po ito sa Grand Chess Classic noong 2024 nga. Ang tindi ng ginawa dito. Bukod po sa mga malupitang sacrifice, makakita tayo ng kakaiba. Makakita tayo ng talaga namang unbelievable endgame skills idea nitong si Magnus. Simulan na po natin. No? Puti po dito si Magnus. Nag-E4 po siya. E6, French opening. Nag-D4, D5, and then Knight C3. So ito po yung parang winower. Kung magbi-bishop po siya dyan sa may B4. At ginawa na nga. So, winower variation po yan ng French. Nag-E5, kailangan yon kasi libre yan dahil nakapin po yung kabayo. Pagka E5, nag-C5, common talaga yan. Iwi-weekend ito papalambutin yung D4. Kaya ang kadalasan ni A3. Pagka A3, kinakapture. Bawi ng pawn. So, ang nangyari, parang pumangad yung pawn structure niya. Nagkaroon ng double pawn, pero nawala yung dark square bishop. So, weak po yung mga light square. Ayan, weak din to. Kaya nga common ginagawa dyan, nagna-knight E7 agad develop Bakit? Kasi mag-queen G4. Para sa inyo queen G4, kailangan pong ilabas yung reyna. Umatake dito bago italon yung kabayo dyan. Kasi mahaharangan siya, wala siyang gagawin doon. Dito, lakas niya, may pressure siya sa king side. At ang kadalasan pong ginagawa dyan, pagkatira po ng queen G4, queen C7, binibigay yan. Bakit binibigay? Hindi po siya nagtutulak ng pawn kasi mag-create ka pa ng dark square weaknesses So, binibigay na yan. Ang kapalit niyan, pag kinapture to, titira ng ganon, capture dito, ayan, 2 po nakuha, pero may pawn takes dito, na pag kinapture mo, may check at may tali. Yun po yung common na nangyayari. No? Pero si Magnus, hindi niya kinapture yung G7 No? Ang ginawa niya, Bishop D3 development lang. Medyo mabibigla ka. Teka lang, coach. Ano yan? Hindi ba pwedeng capturein? Pwede po. At yun po yung mainline. Pero pag kinapture kasi yan, ang gulo na mangyayari dyan Titirahan po yan ng Knight E2. O, diba? Sabihin nyo, coach, libre yung pawn. Abay, okay lang yan. Kasi pagka-capture dyan, Bishop F4. Sobrang gugulo niyan. Pagkatira po dito, tirahan ka ng Bishop G5. Pagkapunta mo dito, pwede na nga itabla kung gusto, pero tirahan ka ng pawn takes. Ngayon, babalik ka. At pagkabalik mo, kahit po ata capture nila lang, takes dito, di ba? Wala. Ganda na mangyayari for white. Kaya, hindi po kinapture yun, no? Ang pinili po ni Richard Rapport, Queen A5, na medyo kakaiba na. Kakaiba po, no? Kasi ang Queen A5, kakatira mo lang ng Queen na naman. Pero may dating naman yan, may pinipressure dito. Siguro isipin nyo, coach, magbibishop dito lang, di parang sayang tira. Okay lang, kasi may C4 naman. Anong ginagawa ng C4? Natempuhan yung bishop. Kasi supposed to be, dapat wala dyan yung bishop Anyway, nag-bishop E2 yan. At lahat po yan ay linya pa rin Kaya nga mabilis sila tumira kasi 45 minutes lang yan. Pero ang bilis tumira, 43 pa sila pareho. Pagka Bishop E2, nag-rook na sa G8 tinipensa na sinagot na ng A4 ni Magnus. Coach, A4 lang yung pinawalan. Bakit A4 lang yung pinawalan? Linya yan. Alam niyo kung bakit? Kailangan po yung A4 na yan. Kasi mamaya kung hindi ka mag-A4, let's say inuna mo yung Knight F3 development, pwede ka pong barahan dyan Titirahan ka dito. May pressure lagi dito. Kailangan mo depensan. Hindi siya matulak. Tapos yan yung ite-take advantage later on. Kaya nga inuuna po talaga dyan yung A4. At pagka A4, nag-Knight B6 development, nag-Queen lang po sa may H3 si Magnus, hitting the pawn on H7, tinulak para depensahan. At ang nangyari before, Knight F3, pero Magnus, tinirahan niya po ng novelty yan. Bishop H5. Siguro sabi niya, walang gagawin yung bishop ko doon. So, siguro bago ko italon to, ilabas ko muna to. Kaya nakakatakot, parang makukulong. Ano bang ginawa? Nag-bishop D7 para magkasing sa queen side. Tumira po ng Knight E2, yun na nga. Nilabas yung bishop para pailagay yung kabayo doon sa square na E2. Ayan, tinirahan ka ng G6. Tumakbo nun. In H5, tumakbo, parang natempuhan lang. Pero kinukomit pala ni Magnus talaga yan. Kasi, pagkatira ng Knight F5, G4. O, di ba din na-commit yung pawn para mabuksan yung H5?
So, medyo nabiwirduhan na nga lang kayo dito. Kasi, coach, winasak niya yung king side. Ibig sabihin, hindi magkakasling. No? Oh, etong black, malayo magkakasling doon. Pero, tingnan natin ano mangyayari. Kasi pagka-takes po niyan, bishop takes, nag-castling na nga. Abay, kinapture lang yung kabayo. Ngayon, kung sakaling capturein mo yan ng pawn, magiging pass pawn yung H-file. Kaya ang ginawa niyan, kinapture po yan ng F1, and then tinirahan lang ng bishop sa may G5, umiwas yung tore, tapos sinimplihan. Kining mo ban? Grabe, no? Kining mo ban lang ni Magnus? Kasi eto solid yung gitna, eh. Hindi mabibreak yung gitna, mahirap, no? Ang pinaka-break sana dyan, ganun-ganun, kaso kakainin agad, Kaya ang ganda ng A4, no? Anyway, nag-rook H8 hitting the queen. Tumakbo po yan sa F3. May pressure sa D5. Sinagot ng knight D8. Lilipat dito yung kabayo. Pero tinirahan lang ng bishop F6 hitting the rook. Umangat tapos tulak ng pawn. Ayun. So, babaragin siya by playing H5. Anyway, nag-knight E6 pa rin tapos nag-H5. At pagka H5, hindi pa daw ganun kaganda yan. Ibalik ko lang, ano bang maganda? Ang maganda daw, queen dito or queen sa E3. Para saan? Giving pressure sa may G5. Anong meron? Kasi pagka H5, nakapag G5. Ayun, no? Ang ganda ng G5, no? Kasi pagka G5, coach, binigay yung pawn. Pero hindi pala pwedeng capturein yan. Kasi may knight takes. Only square. Yari ka. Diba? Yung pala mangyayari doon. Kaya, yun na nga, pagka G5 equal daw, ang tinira naman ni Magnus, rook A to E1. First of all, binibigay po ito, pero pag kinapture mo, babalik lang na ganun. Ayan, madadali ka. No, hindi naman pwede bishop Kasi pag bishop may kain na dito, wala na yung discovery. No, wala yung bishop doon. Kaya ang ginawa po dito ni Rapport, hindi niya kinapture yon at siya po ay tumira ng mali. Pero mahirap ba intindihan ba't mali sa una? Kasi ang tamang tira daw po, bago kay tira yung maling tinira ni Rapport, is A6. Ang una, tasking B8 na lang daw. Yan mga best move equal. Pero ang tinira ni Rapport, makatarungan, kahit ako siguro, ito ititira ko F4 na mali. Mali pa lang F4. Lumamang ang puti. Ang tama daw, instead na F4 mo, yun ang king mo. Bakit? Ang pinakamagandang tulak, mamaya-maya, hindi pa ngayon daw, is G4. Anong pinagkaiba ng F4? Ito ipapakita ni Magnus. Kasi may rook sa G1. Ha? Ano kung may rook sa G1? Inaatake ito. Yun ang diferensya kasi. Kung G4 mo yan, may pawn ka dito, hindi maatake yan. Sa ngayon kasi walang paraan para depensahan yan ng maayos. Hindi po madepensahan. Kasi try na i-depensahan yan, rook G8 Pero pagka rook G8, eto na po. Lumabas na yung mga mala tactics na galawan. Tinira po dito ni Magnus ay matindihang brilliant sacrifice. Knight takes F4 lang. Umayos na. Umayos na no? Anong meron pagka knight takes F4? Well, in case lang po, no, nakainin ng kabayo. Kakainin po yan ng reyna. Grabe sacrifice, tapos may check. Bagsak reyna niya. Ganun pala mangyayari. Kaya balik tayo. Siyempre, hindi pwede yung pawn kasi may capture doon. Ngayon, meron ditong very tricky approach. Coach, di ba may knight takes D4 yan? Kasi nakapin po Tapos threat yung reyna Saan pupunta yan? Kainin lang to. Yung gagawin niya. Ang dami nakahango. Pagka takes mo capture. Siguro, coach, may check ka. King E3. Pagka capture mo, knight E7. Siya din sumabay takbo ka. Saan ko tatakbo? Wala Kulong yung kabayo na isa kulong yung kabayo. Libre pala yan. Wala, ubos na. Ubos na. Kaya nga po, ang ginawa dyan ni Rapport, number 1 engine move. Only way to survive somehow, rook takes F6 para mawala daw yung check ng bishop doon later on. So, ang ending niyan, eto, nakakainin yan, of course. And then, pwede na po siyang mag knight takes F4. Ayun. At pagka knight takes F4, tinirahan ni Magnus ng simple pero rock. H6 lang. Hindi pa nga siya best move Alam niyo kung ano best move? Balik ko lang Ang best move is medyo kailangan mo mabaliw Kailangan mo mag-aladubog. Queen takes F4.
Hindi ano si Magnus sa ganyan eh. Mas gusto niya yung mga simpleng endgame eh. So pagka-capture kasi ito mangyayari daw. Oh. Ayan oh. Ayun. Oh. Ginugulo pa ako ng anak ko. So yan ang mangyayari. Hindi madepensa ang basa-basa yan kasi may passpon. Ganun pa ang mangyayari dyan. Anyway, hindi yan ginawa ni Magnus eh. Kasi mas trip ni Magnus yung 8-6. Kasi winning din yan. Hindi nga lang best move. Kaya linagyan ng question mark. Anyway, pagka 8-6, nag-knight e6, umatras. Tulak. Nag-rook h8 and then queen e3 lang. Anong tema niyan? Dalawa po nakikita ko eh. Bukod po sa dinidepensahan ito, gusto din mag-sacrifice dito. Kasi nag-queen d8 yan eh. Pagka queen d8, ayun na ka. Nag-sacrifice. Bakit kailangan ibigay yan? Well, pag unang-una, pag hindi mo kinapture yan, may kain na naman dito. O, di ba? O kaya hindi makain ito dahil may check sa ilalim na gano'n, susundutin ka, ngisay-ngisay ka doon. Kaya nga po ang ginawa, eh, talagang kinapture yan. Pagka takes, eto na. But sinacrifice? Eh, walang magawa. Ito na po mga sunod na tema niyan. Eh. Pwede ganun, pwede ganun. Wala kahit one piece up ka, yung tore mo, hanggang depensa lang may passpon dito, weak pa yung F7. So, nag-king na nga lang yan sa may C7. Tinirahan na nga ng Queen G7, Bishop E6 to depend upon, and then nag-Rook D1 si Magnus. Aba, nagkakamali din si Magnus sa endgame, pero basic threat eh. O, tirang pang tao, di ba? Gustong capturein, pero kining mo ba na mali? Ang tama palang tira dyan, hirap makita nito eh. Hirap makita nito. Lalo na, ayan, 7 minutes ka na lang. Ito, tamang tira, Bishop po. Binibigay lang. Tapos King C6. Parang ang hirap ibigay yung pawn na yun kasi magiging dalawa passpon. But it turns out, dahil dyan, babagsak to. Kasi pag dumepensa kang ganyan, eh pwede kang tirahan ng Queen D6. O, diba? Ganyan-ganyan lang daw, may counterplay. Yung pala yun. Anyway, mahirap makita yun. Kahit ako king movean ko yan, iiwas ako. Pagka king move, tinira lang ng Rook E5. Number 1 engine move. At semi-sugswang na si Rapport. Ibig sabihin nun, halos di na po yan makakilos. Tingnan nyo ha, nag-Queen C8. Walang maitira eh. F4. O, nag-A6. O, king move lang. Ang tindi ng king move. Number 1 engine move. Para saan yung king move na yan? Ba't naging number 1 engine move yan? Kasi, ang plano po niyan, mag-F5. O, so, ang ginawa kasi king A7. O, nakapag-F5. So, para saan yung king move? Di ko maintindihan. Kasi, pag po nag-sacrifice ka dito, pwede pong capturein na ngayon yan. Ngayon, pagka-takes mo dito, hindi po makain ito. Kanina kung nandito yung king mo dahil may check at magkakaroon ng perpetual check. So, ngayon, pag chumek siya ngayon, safe ka na. Simple king move pero nawala yung counter tabla sana o planong tabla ni Rapport. Ibalik natin to, no? So, nag-F5, napilitan tumakbo sa D7, tinulakan lang ng A5, nag-Queen F8 humamon, pero wala palang kwenta yan. Kining mo ban lang ulit. Ayan, no? Kasi ang pinaka-threat niyan, check dun eh. Huwag kang magulo. So, kining mo ban lang, tumakbo na naman yung Reyna. Hindi kasi pwedeng kainin kasi magiging dalawa yung passpon, yari agad. So, kinapture yung D5, nag-Bishop C6, bumalik yung tore, nag-Bishop D7, walang matira, tingnan niyo pabalik-balik. Eh, tinikman lang. Tinikman lang. Ngayon, ang tanong, Coach, libre na yung pawn. Kinain na nga eh. Kaso pagka-capture dyan, Rook C5 lang, where are you going? Saan pupunta yung Reyna? Ha? Wala pong mapuntahan yan. Pumunta na lang doon, hinamon. Kinapture lang. Basic endgame kay Magnus. So, dinipensahan. O, ang plano po niyan, ito, tutulak, ganun. Eh, gumanon. Eh, kaso ginanunan lang. Hindi mo makain yan ng tore. Kasi pag pinalit-palit mo yung tore, hindi maabutan yung pawn. Eh, bishop ang pinangkain. Kaso pagkatulak ng pawn, where are you going? Sugswang na naman. Grabe si Magnus, ang lupin manugwang. Mansugswang sa endgame. Sugswang na naman. Yung parang hindi mo in-expect na sugswang eh, no? Kasi, ang next threat is sacrifice eh. Tapos promote. Ngayon, pag iniwas mo yan para hindi mai-sacrifice, may Rook G1. At sa sobrang talanta, 11 seconds na patira nun, boom. Na lang. Kahit ilagay po kasi sa ligtas na lugar yan, pagka Rook G1, persado ma-promote. Di ba? At dahil doon, yes, yo, panalo si Magnus. Hindi ni Magnus, no? Ano bang nangyari sa event na ito? Team pala ito, no? Team ata ito eh.
Kasi 4 na game lang. Number 3 lang si Magnus. Eh, no? Team ba ito? Anyway, yan po yung parang standing. Team ata ito. Anyway, muli ito po yung Coach Videomaster Daniel Causo. Galing ni Magnus, no? Wala pang balita sa hamonan ni Magnus at ni Niman, eh. Hindi nag-reply yung dalawa. Abangan nyo po yung mga susunod pa na mas malulupit na larong i-analyze natin na best game noong 2024. Maraming pong salamat sa suporta. God bless po mga kabiyahe. Thank you. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.